Magandang araw po sa atin lahat. Ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino. Nandito naman tayo every Monday, 4 o'clock ng hapon sa programang Legal Minds React. Sa programang po ito, nagbibigay po tayo ng reaction sa bawat mga viral videos, mga news, mga pinag-usapan sa ating bansa, sa ating bayan. Pag-uusapan po natin yan, we will apply the law, we will apply the logic. Of course, we will also apply our principle bilang isang Pilipino. Yun pag-usapan natin ngayon. This is a pilot episode and I'd like to thank sa lahat po ng mga taga-subaybay, mga followers natin, mga listeners natin na sobrang tagal na. Tuloy-tuloy pa rin silang nanonood sa mga programa po natin. Nag-start pa nung dati sa DCRH, sa Legal Minds, sa SMNI, and dito naman sa vlog natin sa Legal Minds React, tuloy-tuloy pa rin sila sa nag-support sa mga programs po natin. So ngayon, umpisahan na natin ang mga reaksyon, mga comments sa Legal Minds. We will apply the law, we will apply the principle, we will apply also logic sa mga comments. Pasensya na kung may mga reaction ako na ayaw ninyo. This is just my personal comment, personal reaction. Of course, in the exercise of freedom of press and freedom of expression. Unang video or unang topic natin, nakapost po ito sa isang vlog. Sabi dito nadakpan si Mami Bebs, Bisaya pa na to, ng taga NBI 7 na nangilad para mupanindot sa batang sa ilang customer. So may isang news dito na sa Cebu City naman to na nademanda kasi yung may isang LGBT ba yata to na yung mga biktima naman mga LGBT. So pinalaki yung mga hips nila, yung mga mukha nila. Ang tanong, itong tao na ito, is he or is she a doctor? Kasi yung ginagawa niya, yung mag-opera ng mga kababayan po natin using medical science, kailangan doktor lang ang pwede mag-practice niyan. Ang tanong, is he a licensed physician? Is he a licensed doctor? Kasi hindi pwede ka mag-opera ng mga kababayan po natin na wala kang lisensya. That's why nahuli siya ng NBI. Kasi bawal yan. Under the law, kailangan you must be a licensed doctor, a good standing physician. Kung ginawa mo yan, nag-practice ka ng medicine na wala kang lisensya, kolorum ka. Kasi wala kang lisensya. Para kang driver na walang lisensya. Hulihin ka talaga. Ito naman, nagpa-doktor-doktoran na walang lisensya. So, ang kaso niya is illegal practice of medicine. And second, kasi nagpakilala siya na doktor, nanloko siya, posibleng estapa din ang kaso, nanloko siya. Then third, ito naman may na-infected, baka nasira yung mga katawan nung pag-opera, na lalo na walang lisensya, pwedeng serious physical injury. So yun ang mga posibleng kaso ng isang tao. So na nag-practice ng medicine na hindi naman doktor, na nagpakilala na doktor, na hindi naman doktor. So yun ang mga consequences. Kasi sabi ng batas, only a licensed physician or a licensed doctor can engage in the practice of medicine. Kung wala kang lisensya, kagaya ka ng isang driver na walang driver's license. So tawag sa'yo, kolorum. Bawal yan sa ating batas. Okay, pangalawa, second video ito. May nag-post sa video, nag-viral po ito sa social media. So napansin natin, so basahin po natin ano yung sinasabi niya. Si Kimi Dora Ramhutan ng Recto Divisoria. Sabi niya, maraming salamat, Mayora, meaning si Mayor ng Manila, na mapapasara na rin ang Recto Avenue. Dapat hindi na papasukin ng mga jeep sa Divisoria dahil sila ang dahilan kung bakit traffic. Dapat puro tenta lang daw doon sa may Divisoria. So, discretion yan ni Mayor kung mag-tent ba doon, makatulong ba kung yung buong Divisoria is lagyan ba natin ng tent na lang
wala nang sasakyan doon, maglakad na lang ang mga kababayan natin kung gusto silang mag-shopping sa Divisoria. So, discretion yan ng local government unit ng Manila. Sana yung LGU Manila, yung kanilang polisiya is pro-poor, pro-buyer, so pro-seller naman. Lalo na ngayon, Pasko, daming gusto mag-shopping para sa mga regalo ng kanilang mga kaibigan, mga ninong, mga ninang dyan, gustong bumili ng cheaper price, of course, Divisoria talaga yan. So sana yung polisiya ng ating city government ng Manila is pro-Filipino, lalo na yung mga buyers and yung mga sellers. Number three, ang news naman, naging viral ito, yung kay Jamela Villanueva goes cryptic after Maris Racal and Anthony Jennings expose. Ano yung expose? Bakit parang galit na galit ito si Jamela Villanueva? I think ito yung naging viral na inexposed niya. I don't know kung mga secret comments ba yun or secret messages ni Maris Racal and Anthony Jennings kasi nung nakita ko wala namang nakalagay na pangalan. Walang nakalagay na sino yun. Basta pinost lang niya doon sa Facebook yata yun or sa Instagram. Ang masasabi ko lang, yung kung may violation ba talaga sa data privacy law. Binasa natin yung data privacy law in relation sa mga opinions, mga legal opinions ng proper government agency. Nakalagay doon na data privacy law applies only sa mga personal information. When I say personal information, pangalan, edad, birthday, birthplace, ano yung race mo, anong reliyon mo, saan ka pinanganak, sinong nanay mo, sinong tatay mo. Of course, yung pangalan mo is also part of data privacy law. So yung binasa ko yung messages ni kung allegedly kay Maris at saka kay Anthony, may personal information bang ganun? Wala. It's more on parang flirting, kalandian, o ano bang matatawag doon. So, wala naman nakalagay na sino ang nag-post. Wala nakalagay kung kaninong comment. Kasi ang nakalagay sa data privacy law, it should be personal information. So yung binasa ko yung information o yung pinost doon, wala namang nakalagay na personal information. So that's why nagbigay tayo ng opinion. I think may opinion na naging viral din na there is no such thing as violation ng data privacy law in relation to the post of Jamela Villanueva. Bakit? Kasi yung mga post niya, wala namang nakalagay na pangalan, wala nakalagay na personal information. Kung hindi, flirting messages lang yun. And hindi nakalagay kung kanino galing at kung saan pinadala yung mga flirting messages. So there is no such thing as violation ng data privacy law. Second, may nagtatanong sa akin kung may violation din ba ng tinatawag na cyber libel. Ang cyber libel kasi, kailangan ang biktima must be properly identified. Ang tanong, yung pag-post niya ng mga messages na yon, ang biktima was may proper ba na pag-identified sa kanila? May proper identification ba kung sino yung mga tao na involved? Wala. So, and second, kahit na nakalagay doon, ang pangalan nila, granted nakalagay, they are celebrities. And ang celebrities kasi, iba ang right to privacy nila compared sa isang mga private individuals. So, hindi sila iba ang right to privacy sa mga celebrities sa mga other private individuals. So ibig sabihin doon, with respect to that comment, hindi natin masasabi na may violation ng data privacy law kasi wala namang nakapost na personal information in relation to allegedly kung kanino man yon, kay Anthony ba yon, kay Paris ba yon, o kasino ba yon, basta walang personal information na nakalabas doon sa post na yon. So therefore, walang violation ng data privacy law. Number four, videos naman or viral na mga news article or items. Ito naman kay Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Martin Romualdez, ICE Mega Task Force to nab rice price manipulators. So plano ng speaker na magawa ng task force to nab price
rice price manipulators. Tama naman to yung plano ni Speaker. But ang tanong diyan, function ba ni Speaker to? Kasi yung paggawa ng task force, I believe function ito ng executive department. The power of the Speaker, he is supposedly the leader ng House of Representatives. When say leader ng House of Representatives, so siya yung sa legislative department. So sana yung focus niya is gagawa ng batas to stop these rice manipulators. Kasi ang gagawa ng task force about rice manipulators, this is the function of the executive department. So dapat ang presidente ang mag-lead to form a task force to nab rice manipulators. Ang trabaho dapat ng speaker is to make law, gagawa ng batas, magpasa ng batas, mag-author ng batas para mabawasan or mahuli itong rice manipulators. Kasi tama yan kasi marami, konti na lang ang mga tao na konti ang mga tao na nag-control sa bigas ng buong Pilipinas. So may mga binibili na mga malaking mga negosyante sa murang halaga tapos binenta naman nila na mas na mahal na halaga. So kawawa naman yung ordinaryong Pilipino. So yes, yung plano ni speaker, yes tama naman 'yan, maganda yung plano niya. But sana mag-focus siya in the legislative functions to make law to stop these price manipulators. Ang trabaho dapat ito ng Executive Department through the NFA, through the Department of Agriculture. So sila dapat ang Executive Department ang dapat mag-focus nito na mahuli, mabawasan, mapigilan ang pagmanipula ng presyo ng bigas. Okay, ito naman panglimang video natin ngayon. So another viral statement or viral post dito ni Dr. Tony Liachon. Liachon. Ito naman yung sa PhilHealth. Sabi niya, zero budget para sa PhilHealth, abusado. Team PhilHealth leadership team are not using funds wisely. Bakit not using funds wisely? Kasi 138 million for PhilHealth anniversary party. Party pa lang for the anniversary, 138 million. Ang tanong dyan, ginampanan ba ng PhilHealth ang kanilang tungkulin bilang isang insurance company, lalo na sa mga nangangailangang mga pasyente? Kasi nag-enjoy sila of anniversary, 138 million. Okay sana yun, 138 million. Kung yung mga ordinaryong Pilipino, na-avail nila yung mga benefits ng PhilHealth, yung nagkasakit yung mga senior citizen, nagkasakit ng cancer, yung mga nanganak na walang mga kwarta sa walang mga savings, at least may tulong galing sa PhilHealth na malaki kung mayon man. Kasi I believe, yes, ang PhilHealth nakatulong, but may konting bawas lang sa mga billings, but yung mga libreng ganun, baka may konti, but hindi lahat ng mga Pilipino ang naka-avail of these benefits ng PhilHealth. Sana yung 138 million, sana mabawasan yan. Yes, entitled sila na kung gusto nila gawing 100 million, 200 million ang kanilang anniversary Christmas bonus. Walang problema sana yon. Kung yung mga health benefits, yung mga health na availment ng mga PhilHealth kagaya ng ibang bansa like Singapore, like US, like Japan, like South Korea, like London na halos libre na lahat ng mga pasyente through their state insurance corporation. Dito sa ating bansa, walang ganun. So sana mahiya naman sila sa mga Pilipino na at least bawasan man lang yung kanilang anniversary bonus, anniversary budget for the anniversary party, Christmas party. Lalo na sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos na lahat ng government agency, including PhilHealth, dapat if they will enjoy their Christmas party, kailangan simpleng party lang. Hindi yung party na extravagant. Sana sundin nila ang sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos to make the party simple as possible, lalo na ngayon na hindi pa tayo masyadong hayahay sa buhay.
May dami pa diyan nagka-problema, dami pa diyan na walang pangbayad sa hospital. So, anong maramdaman ng mga Pilipino na sila naghirap, paano bayaran ng problema, paano bayaran ang mga billing sa bansa, ang billing sa kanilang hospital, tapos may isang government agency na very extravagant yung kanilang party, yung kanilang anniversary party, yung kanilang Christmas party, o ano pang mga activities na yan na ang maka-benefits mga empleyado lang ng PhilHealth at hindi yung mga ordinaryong Pilipino. Of course, magagalit talaga yung mga Pilipino, mag-comment talaga sila ng hindi maganda sa PhilHealth. So, this is just my friendly advice na sana mabawas-bawasan man lang sana yung kanilang budget for the anniversary or Christmas party. Other video naman tayo nakita, itong tumatakbong party list, isang nominee ng party list. Ano pangalan ng party list niya? Vendors yata yun, na nagsuot ng Santa Claus, Tapos tali. napaka-sexy, kita pa yung likod, Sakalin ba, be? nag Picture mo. ah, damit pa babae. Oh. Ano yung comment natin? Actually, bilang isang Pilipino, bilang in a democratic country, you have the right to express yourself kung anong gusto mong suotin. Kung magsuot ka ng damit pang babae, kahit lalaki ka, walang problema yan. That is your freedom of press. That is your freedom of expression. Kung mag Santa Claus ka dyan, napasexy, pakita yung likod mo dyan, kahit na hindi bagay sa'yo, karapatan mo yan in a democratic country. Walang problema yan. So, itong si Diwata, right niya yan kung anong gusto niya suotin. Okay? Kung masayahan siya sa mga Santa Claus na suot niya na pang sexy, damit pang babae, karapatan niya yan bilang isang Pilipino. But iba kasi ang standard kung congressman ka na. Iba yun. Kasi for example, kung maging congressman ka, manalo yung party list ninyo, tapos yun ang suot mo, paano ka galangin ng mga ating mga kababayan? Iba yun. To be a celebrity, to be a artista, anong tawag sa'yo, walang problema kung anong gusto mong i-express sa sarili mo. But dapat may limitasyon kung papasok ka sa politika. Kailangan kasi na kung maging congressman po, for example, si Diwata maging congressman, he will be the representative of the people, lalo na sa mga kabataan, lalo na sa mga maranita, mga vendors. So sana kailangan honorable yung kanyang galaw. So sana ihanda na yun. Pwede siya mag-enjoy ngayon kasi hindi pa naman siya congressman. Enjoy niya ang gusto niyang gawin. But pag maging congressman na siya, lalo na pag manalo yung kanyang party list, sana yung action dapat niya act like an honorable congressman, like an honorable uh, public figure, like an honorable public official, because we are at all times accountable to the people. Pag public officials kasi, we are not here talking lang about kwarta. Kung may ninakaw ka ba dyan sa bayan, may pinagkatiwalaan ka sa kwarta ng bayan, yes, tama yan, but hindi lang. Kasama kasi yung galaw mo. Because we are at all times, the public officials are at all times accountable to the people. Same also the accountability, yung galaw natin. Baka nakakahiya sa pangalan ng Pilipinas, nakakahiya sa mga kababayan natin, baka pagtawanan tayo sa ibang bansa na yung congressman natin, iba ang suot na nakakahiya na dapat respetuhin ng mga congressman yung yung kanyang posisyon bilang congressman, yung pagiging congressman niya, dapat respetuhin pa niya. But wala akong masasabi kay Diwata kasi in the very first place, hindi pa naman siya congressman. Nominee pa lang siya. In fact, nirespeto natin o dapat respetuhin natin yung kanyang karapatan as a Filipino because we are a democratic country. Kung anong gusto niya suotin, walang problema yan. But sana ibahin ang standard ni Mr. Diwata pag naging congressman na siya. Kasi iba na yun, ibang sitwasyon na yun. Another viral video, itong lalaking nagpa-chiropractic therapy. Nabalian daw na imbis na ma ma-treat, nabali daw yung buto. So through the manghilot. So itong tinatawag na chiropractic.
chiropractic therapy. Ang tanong dyan, itong chiropractic therapy, may license ba ito sa Pilipinas? Are they considered practice of like by profession? May PRC requirement ba ito? Kasi daming mga hilot sa Pilipinas, may mga massage lang. Iba kasi yung ordinary massage, daming mga massage, mga spa, massage, body massage, whole body massage. Yung mga massage therapies, walang mga lisensya yon. But of course, mayroon silang may tinatawag silang mga seminar, training sa paano mag-massage. But itong chiropractic therapy, hindi lang ito ordinary massage. May mga buto ito na gagalawin. So I think may lisensya to. I believe may lisensya to. Kung wala kang lisensya tapos nag-practice ka ng chiropractic therapy, another illegal practice of profession. So that is illegal practice of profession. Aside from that, pwede ka mademanda ng estafa kung nagpakilala ka na licensed chiropractic therapist ka. Tapos kung may nabalian dyan, pwede ka mademanda ng serious physical injury. So yun ang mga possibility. That's why sa mga kababayan po natin, kung magpa-chiropractic therapy po kayo, kailangan i-assure ninyo na yung kausap ninyo, licensed chiropractic therapist. And kailangan may license siya, may proper training siya, kasi instead na makatulong sa'yo, pagka mapasama pa kayo dahil sa illegal practice of this profession. Okay, another video. Itong babaeng humarang sa parking area para ma-reserve. Magpa-reserve, may reservation ba sa parking? Yung tanong dyan eh. Ang masasabi ko dyan, depende yan sa house rules and regulations sa mga private parking companies. For example, pumunta ka ng mall, may mga house rules ang mall sa parking. Dapat ilagay sa mall na bawal ang mag-reservation. Kasi, di ba, pag mag-parking ka, magbayad ka kung lalabas ka na. So, ibig sabihin, ang reservation kasi at least may contract kayo na i-reserve sa'yo yan. Hindi pwede nakatayo ka dyan, may contract na. But para malinaw sa mga consumers po natin, mas maganda ay yung mga private companies, mga malls o mga parking areas, kailangan meron silang dapat house rules na bawal ang reservation, hindi dapat paipal-epal dyan sa parking lot na hindi naman sa kanila yan, tatayo lang doon para magpa-reserve sa parking. Bawal yan kasi I believe sa mga parking area, first come, first serve basis. But of course, nag-base yan sa house rules and regulations sa mga parking companies. That's why, suggestion natin sa mga kaibigan po natin dyan sa mga parking companies na kailangan naka-indicate na bawal ang reservation, nakalagay doon yung malaking letra, ano yung mga house rules and regulations with respect to parking. Stress, pagod, puyat, nako! Maagang sentensya ng buhay yan. Tulad nyo, guilty rin ako. Pero, nung na-discover ko itong Supreme Relief Oil, ang sarap amuyin. Sobrang relaxing. At nung gumamit ako ng Iteracare, grabe, gumaan ang pakiramdam ko. Binoblower ko lang ang buong katawan ko for 20 minutes. Ginigising nito ang mga inactive cells. Kaya, mas iginhawa ang ating pangangatawan. Kung gusto mong ma-experience ng free, makipag-appointment sa 0960-480-0240. Ito ang inyong lingkod, Attorney Kuya Mark Tolentino. Tandaan, huwag maging guilty. Dapat laging healthy. Mahalagang paalala, ang Supreme Relief Oil at Iteracare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Hi, I'm Attorney Mark Tolentino. My days are bland for long hours of work at the office, court appearances, and helping clients solve their legal problems. But just like anyone else, I enjoy a little break and having a good laugh with friends. Oh, looks like my parcel is ready. Box Plus is truly a lifesaver for someone like me who is always on the move. I can pick up and drop off parcels anytime, and I know they are safe thanks to the surveillance camera. In case I have any questions, I can call their customer service anytime.
I-Box Plus mo na yan.